Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 76, Variant Village. Noong panahong iyon, narito si Uncle Pan, kaya naalala niya na mayroon ngang isang baryo sa itaas ng daungan, at karamihan sa mga taga-nayon ng nayon ay nabubuhay sa pamamagitan ng paggawa ng negosyong suporta sa daungan. Well, pwede na ang ganito. At tumango din si Xingju at sumang-ayon. Ang distansya mula sa daungang ito hanggang sa isla ng Tianqi ay wala pang 100 milya. Kung si Xingju ay nagpapakita ng Imperial Wind Technique at Swift Wind, maaari itong maabot sa loob ng 1 oras. Gayunpaman, hindi gumagana si Uncle Pan, kaya kailangan mong maghanap ng bangka at magtampisaw. Pagkatapos ay naglakad ang dalawa patungo sa Memory Village ng Uncle Pan, ngunit habang nasa daan, kakaiba ang naramdaman ni Xingju. Kung may mga nayon sa malapit, imposibleng makahanap ng isang figure sa paligid, ngunit sa ngayon, wala kang makikita kahit isang figure. Ngunit pagkatapos maglakad ng halos 10 milya, sa harap ng Xingju, lumitaw ang isang nayon, ngunit ang nakapagtataka kay Xingju ay ang nayon ay pinatay ng isang mataas na pader na gawa sa mga bato. Napapaligiran, maging ang tarangkahan ng nayon ay natataka ng dalawang malalaking pintuang bakal. Sa pagtingin sa nayon sa harap niya, naisip pa ni Xingju na tiyak na may nangyari sa nayong ito. Upang mapawi ang mga pagdududa sa puso, pinabilis ni Xingju ang bilis ng pag-unlad. Shoot swoosh. Gayunpaman, nang si Xingju ay papalapit pa lamang sa nayon, biglang, ilang mga palaso ang lumipad palabas ng Velia, at binaril nila sina Xingju at Uncle Pan na parang arrow rain na bumagsak sa buong kalangitan. Nang makita iyon, si Xingju ay nagmamadaling umatras kay Uncle Pan, pagkatapos ay kumaway ang manggas na damit, at isang malakas na martial chi ang kumalat ng napakabilis, at sa wakas ay hinaranggan ng lahat ng mga arrow ng kalangitan. Emph. Matapos harangin ng arrow rain, bamantong hininga pa si Xingju, at pagkatapos ay kinuyam ang kanyang 5 daliri, at sinuntok ang isang kamao sa matataas na bakal na pinto, at isang suntok ang lumabas, at ang isang martial chi ay parang isang pababang tigre. Nabuksan ang bakal na tarangkahan. Bang! Sa isang putok, ang tila napakatigas na bakal na pinto ay dinurog ni Xingju ng isang suntok. Bilisan mo ang pagtakbo. Matapos gumuho ang malaking pintuang bakal, ilang pangalan ng nayon ang lumitaw pagkatapos ng pintuang bakal. Nang makita ng mga taga-nayong ito si Xingju, para itong nakakita ng Diablo, at napakabilis na tumakas. Sa sandaling nakita ko ito, niyugyug ni Xingju ang kanyang katawan, naging isang itim na linya at bumulusok sa karamihan, at nang tumingin siya sa palad, nahuli niya ang isang natatakot na taga-nayon sa kanyang mga kamay. Huwag mo akong patayin, huwag mo akong patayin. Inaresto niya ito sa isang iglap, at ang taga-nayon ay nakiusap ng malakas. Sabay iyak niya ng uhog at luha, halatang takot kay Xingju. Sa pagmamasid, si Xingju ay mas nabigla. Natuklasan na sa sandaling iyon ang taga-nayon ay basa pa sa kanyang pantalon, at ang mga paninda ay talagang naiihi. Magulat, bakit kami inaatake ng walang dahilan? Nang makita iyon, walang magawang umiling si Xingju. Ang taga-baryo na ito ay hindi bababa sa 30 taong gulang, at siya ay napakahiyain. Itong Panginoon, tao ka ba? Talagang kinausap siya ni Xingju, gulat na sabi ng taga-nayon na may malaking titig. Kalokohan, kailangan mo pa bang itanong? Sinaway ni Xingju, dahil naramdaman ni Xingju na napaka-idiot ng tanong niya. Sir, iligtas mo kami, ngunit ang hindi nakapagsalita kay Xingju ay pagkatapos na makita si Xingju at ayaw siyang saktan, ang pangalan ng nayon ay biglang lumuhad sa lupa at yumuko kay Xingju nang hindi nagtatanong, nagmamakaawa. Hindi ginawa ni Xingju talagang nasaktan ang taga-nayon, naramdaman din ng mga nakapaligid na nayon na si Xingju ay hindi tulad ng isang masamang tao. Hindi lamang sila huminto, ngunit tumakbo sila pabalik, lahat ay lumuhad kay Xingju tulad ng pangalan ng nayon, nagmamakaawa na tumayo. Ano ang nangyayari? Sabihin mo sa akin. Sa pagharap sa gayong labis na mga taga-nayon, napagtanto din ni Xingju na maaaring may nangyari sa nayong ito, kaya nagmadali siyang nagsasalita. Inimbitahan din ng dalawang matanda ang nayon na tanungin ako at ipaliwanag sa iyo ng detalyado. Sa oras na ito, isang matandang lalaki ang lumabas sa karamihan at magalang na nagsabi kay Xingju. Kung titingnan, dapat ay ang punong nayon. Sa isang magandang kubo sa nayon, si Xingju at Uncle Pan ay nakaupo sa upuan ngayon, habang ang pinuno ng nayon ay nakaupo sa isang tabi, inaabangan sina Xingju at Uncle Pan. Meron pa namang ganyan, Uncle Pan, ano sa tingin mo? Pagkatapos ng mabangong tsaa sa Xingju naphthalene clam, tumingin ako kay Uncle Pan at dahan-daang nagtanong. Pagpasok sa nayon, sinabi ng matanda kay Xingju ang mga kakaibang nangyari sa nayon. Sa katunayan, pagkatapos na ang Tianqi Island ay naging Iceland, walang nakatira sa Tianqi Island, kaya ang mga isda sa kalapit na lugar ng dagat ay nagsimulang maging partikular na malaki. Bagamat ang mga taga-nayon dito ay hindi makabili o makabenta ng mga bangka, umaasa pa rin sila sa pangingisda, at mayroon pa rin silang sapat na buhay, at ang lugar sa dagat na ito ay lugar ng pagsisid, kaya huwag mag-alala tungkol sa mga hayop sa dagat, kaya pinili ng mga taga-nayon na ito. Patuloy na manatili, mabuhay dito. At sa paglipas ng panahon, parami ng parami ang mga tao sa nayon, at pag-anda ng pabuti ang pamumuhay, ngunit 6 na buwan pa lamang ang nakalipas, biglang nawala ang isang taga-baryo na ng isda sa nayon, at pagkatapos noon ay isang taga-nayon ang nawawala tuwing ibang linggo. Sa patuloy na pagkawala ng malaking bilang ng mga taga-nayon, nagsimulang mataranta ang mga tao sa nayon, at may mga taong gustong umalis sa nayon, ngunit sa sandaling iyon, biglang bumalik ang unang nawawalang taga-nayon. Ngunit ang kakilakilabot na bagay ay nangyari. Matapos makapasok sa nayon, ang taga-nayon ay nagsimulang kumagat sa ibang mga taga-nayon, at ang lakas ay napakalakas.
Ang mga ordinaryong taga-nayon ay hindi niya kalaban. Ang huling 10 taga-nayon na nagsanay ng martial arts ng sama-sama sa pamamagitan lamang ng pagsanib puwersa ay masusupol siya. Ngunit ito ay nakakabigo na ang taga-nayon ay ganap na nawala sa kanyang isip, at sa wakas, pagkatapos ang mga taga-baryo ay nagkakaisang sumang-ayon, siya ay kailangang patayin. Gayunpaman, ang pinaka-hindi inaasahang bagay para sa mga taga-nayon ay pagkatapos nito, ang lahat ng nawawalang mga nayon ay sunod-sunod na bumalik, at tulad ng taga-nayon, ang pagpasok sa nayon ay nagsimulang saktan ang mga tao sa nayon. At sila ay mas matigas kaysa sa isa. Sa desperasyon, kinailangan ng mga taga-nayon na palibutan ng mga bato ang nayon at inutusang huwag lumabas para mangisda. Pero yun lang, ang mga nayon sa nayon ay mawawala ng walang dahilan. Pagkatapos ng ilang buwang pagkawala, sasalakayin nila ang nayon. Sa desperasyon, ipinadala ng punong nayon ng mga taga-nayon upang humingi ng tulong sa ilang puwersa. Ngunit ang pinaka-nakakatakot ay nang bumalik muli ang mga taga-nayon na humingi ng tulong ay ganoon din pala. At ngayon, oras na para sa mga taga-nayon upang mawala ng misteryoso. Sa palagay ko hindi ito isang kalokohan, ngunit sa halip ay isang bagay na ginagawa ng isang masamang puwersa dahan-daang sinabi ni Uncle Pan pagkatapos ng katahimikan. Eksperimento na ginawa ng masasamang puwersa. Matapos marinig ang mga salita ni Uncle Pan, nagulat din si Xingju. Hindi niya akalain na may mga taong nag-eksperimento sa mga tao. Ito ay talagang malupit. Oo, kung tama ang hula ko, dapat ay nasa isla ng Tianqi ang base ng mga taong iyon. Ang lugar kung saan unang nawala ang mga taga-nayon ay malapit sa isla ng Tianqi, at pagkatapos ay lumawak ang mga taga-nayon sa nayon nang hindi lumalabas sa dagat. At ang Tianqi Island ay maaari lamang mabuhay ng mahabang panahon na may isang malakas na martial master o mas mataas, at ito ay naging isang disyerto na isla, na nangangahulugan na walang sino man ang makagambala sa kanila para sa mga eksperimento, kaya iyon ang kanilang pinakamahusay na pagpipilian. Isa-isang sabi ni Uncle Pan. Matapos marinig si Uncle Pan, tumango si Xingju bilang pagsang-ayon. Sir, tulungan niyo po kami. Sa sandaling iyon, biglang lumuhad ang punong nayon at nagmakaawa kay Xingju. Elder, mangyaring bumangon kaagad, nang makita ito, dali-daling binuhat ni Xingju ang matanda. Hindi niya makita ang isang matandang ganoong edad na nakaluhod sa kanya. Relax, kami na ang bahala sa bagay na ito. Sabi ni Xingju pagkatapos niyang buhatin ang matanda. Hindi banggitin na ang bagay na ito ay may kaugnayan sa Tianqi Island, kahit na may kaugnayan ito kay Xingju, hanggat nakatagpo ito ni Xingju, tiyak na makikialam ito, dahil ang pinaka-hindi komportable kay Xingju ay ang ganitong uri ng tao na nang-aapi sa mga karaniwang tao. Talagang sumang-ayon si Xingju sa kanyang sarili, ang matanda ay nagmamadaling itinulak ang pinto at tuwang-tuwa na sumigaw. Elder, pangakong tulungan ka namin. Sa sandaling ito, natuklasan ni Xingju na ang mga taga-nayon ay nakatayo lahat sa labas ng pinto, at nang marinig nila ang mga salita ng matanda, ang mga taga-nayon ay lumuhad sa lupa at nagpasalamat kay Xingju. Nang makita ito, si Xingju ay nagmadali upang pigilan ito, dahil ito ang uri ng bagay na pinakaayaw niya, lalo na ang mga matatandang mas matanda sa kanya ay lumuhad sa kanya, si Xingju ay makakaramdam ng labis na kahihiyan. Pagkatapos nito, sadyang kinuha ng mga taga-nayon ang pinakamasarap na pagkain na nakaimbak sa bahay at gumawa ng masarap na pagkain para kina Xingju at Uncle Pan. Sa katunayan, ang pagkain sa Xingju sa sandaling ito ay ang item storage bracelet ay mas maganda kaysa sa mga ito, ngunit ito ay nakikita dito para sa kapakanan ng mga taga-nayon, si Xingju ay kumakain pa rin ng masaya. Tito Pan, ngayong gabi, sa palagay ko ay darating ang mga taong iyon upang manghuli ng mga tao, at babalik ako sa kanila pagdating ng oras. Maghintay hanggang sa dumating ang aking senior brother Shu, sasama ka ulit sa kanya. Kung hindi ako babalik, hindi mo ako dapat iligtas ng walang pahintulot. Pagkatapos ng hapunan, maingat na sinabi ni Xingju kay Uncle Pan. Hindi ko alam kung anong klaseng fighting power mayroon ng misteryosong puwersa, kaya sinadyang durugan ni Xingju ang communication talisman na iniwan niya bago si Shu Changqing, ngunit tinatansya ni Xingju na kahit dumating si Shu Changqing, ito ay aabot ng kahit ilang araw. Maya-maya, kaya iwasan si Xingju, nagpa siya na pumunta at makita itong mag-isa. Sige, mag-ingat ka. Dahan-daang sabi ni Uncle Pan kay Xingju. Sa katunayan, hindi niya sinangayunan ang paggawa nito ni Xingju. Sinadya niyang hayaan si Xingju na maghintay dito at hintayin na magsama si Shu Changqing. Pagkatapos ng lahat, sa lakas ni Shu Changqing, magiging mas ligtas si Xingju. Ngunit iginiit ni Xingju ang kanyang sariling mga ideya, at ang Uncle Pan ay napakawalang magawa. Halika, Uncle Pan, talagang tutulungan kitang mabuksan ang selyo. Biglang tumayo si Xingju, ngumiti at sinabi kay Uncle Pan, pagkatapos ay dahan-dahang naglakad patungo sa labas. Pagtingin sa likuran ni Xingju na unti-unting lumalayo, ang mukha ni Uncle Pan ay napuno ng ngiti ng kaluwagan. Ang paglipas ng panahon, ang mga pulang ulap sa kalangitan, ay malapit ng ganap na matakpe ng gabi, ang mga itim na ulap sa gabi ay sasayaw sa hangin, at paminsan-minsan ay tatatakpan din ng bilog na buwan, at ang kumikislap na liwanag ng buwan. Sa itaas ng tahimik na nayon, ito ay may medyo nakakatakot na kahulugan. Sa nayon sa sandaling ito, ang pinto ng bahay ay sarado, at walang ilaw. Si Xingju lamang ang nakaupo sa bubong ng isang bahay na pawid, tahimik na naghihintay sa pagdating ng masasamang puwersa. Diyos ng Digmaan Azura, Kabanata 77, Malalim sa Kulungan ng Tigre. Nakahiga si Xingju na nakarelax ang mga braso, nakahiga sa bubong ng kubo na pawid, hinahangaan ng maputlang liwanag ng buwan. Xiaohan, gising ka na ba?
Hindi ko alam kung bakit, hanggat nakikita ni Xingju ang bilog na buwan, iisipin niya si Xiaohan sa kanyang puso, at sa sandaling ito, tulad ng nakaraan, ipinaalala nito kay Xingju ang Xiaohan. Biglang umupo ang katawan ni Xingju, at ang kanyang mga mata ay itinapon sa direksyon ng baybayin na parang isang agila, at pagkatapos ay isang pinakahihintay ng ngiti ang itinaas sa gilid ng bibig, at dahan-dahan niyang sinabi. Sa wakas ay narito na, swoosh. Nang tumalon si Xingju, dumating siya sa tarangkahan ng nayon at random na kinuha ang isang matigas na kahoy na patpat at tumayo ng diretso sa harap ng tarangkahan ng nayon. Sa ngayon, ganap na itinago ni Xingju ang kanyang hininga. Ang kailangan lang gawin ni Xingju ay magpanggap na isang ordinaryong taga-nayon, at pagkatapos ay mahuli ng mga mahiwagang puwersa, upang makapasok sa loob at tuklasin ang sitwasyon ng isla ng Tianqi. Shoot swoosh. Sa sandaling ito, hindi kalayuan mula sa nayon, isang itim na anino na napakabilis na kumikislap, kasing bilis ng isang cheetah na tumatakbo sa gabi na napakabilis, na nanakawan patungo sa nayon ng napakabilis. Ito pala ay isang maliit na martial master. Tihim na ngumiti si Xingju, naisip niya kung gaano kalakas ang ipapadala ng masasamang puwersa. Maliit lang pala, at nagpapanik na siya sa mga tao sa baryong ito. Tila ang mga ordinaryong tao at magsasaka ay talagang malaki ang agwat. Bagamat nakikita niya ang lakas ng mga lalaki, si Xingju ay nagpapanggap pa rin na isang handal na tao, nakatayo doon na medyo inaantok. Well, kakaiba, bakit may tao ngayon? Sa sandaling iyon, ang misteryosong lalaki ay dumating sa nayon at nakita si Xingju na nakatayo doon, nakakaiba. Sa tuwing may darating na lalaki para manghuli ng mga tao, mahigpit na isinasara ng mga taga-nayon ang pinto. Upang mahuli ang mga ito ng tahimik, kailangan niyang mag-spray sa bahay tuwing gabi, at pagkatapos ay pumasok sa bahay upang mahuli ang mga tao, ngunit may isang tao na naubusan ngayon, na nagparamdam sa kanya ng labis na pagkalito, at nagsimulang mag-alinlangan. At ang sinabi ng lalaki ay malinaw na narinig sa tenga ni Xingju, at naisip niya. Ano ba, bilasan natin at hulihin ang kapatid ko. Matapos tingnang mabuti si Xingju, biglang tumalon ng lalaki at nagwalas patungo sa villa. Marahil ay natatakot siya sa panloloko, kaya hindi siya nang ahas na magsimula kay Xingju. Hahaha. Anong klaseng toro, multo, ahas, o Diyos, tingnan mo siyang master dito, huwag kang maglakas loob na lumapit. Sa sandaling ito, biglang sinabi ni Xingju ng malakas na natural na nararamdaman ni Xingju ang mga galaw ng lalaki, kaya sinadya niyang sabihin ito para magalit ang lalaki para makapagsimula siya sa kanyang sarili. Di man, matatakot ba ako sa iyo bata? Tamang-tama, pagkatapos marinig ang mga salita ni Xingju, biglang ibinaling ng lalaki ang kanyang katawan at lumipad kay Xingju ng napakabilis. Bagamat ang mga galaw ng lalaki ay nasa ilalim ng pagkakahawak ni Xingju, kailangan pa ring magpanggap ni Xingju na walang kamali-mali, naghihintay na atakihin siya ng lalaki. Bang! Sa sandaling ito, ang lalaki ay nagwalis sa likod ni Xingju, itinaas ang kanyang kanang palad, at pinutol ang leeg ni Xingju. Pagkatapos ng tama, nagmamadaling itinapon ni Xingju ang kahoy na stick sa kanyang kamay. Agad na nawala ang kanyang katawan sa kanyang sentro ng bigat at nagkunwaring nakahiga. Bata, ikaw ay isang baliw. Matapos matamba ang Xingju, hindi agad inalis ng lalaki ang Xingju. Sa halip, sinipa niya ng malakas si Xingju at sinipa pabalik si Xingju. Mabilis patungo sa daungan. Sa sandaling ito, isang kakaibang bangka ang inilagay sa daungan, at ang lalaki ay nasa kanyang mga balikat, at inihagis niya ang Xingju sa bangka, at pagdating niya sa busog, hinawakan niya ito ng kanyang kanang kamay. Sa isang kakaibang bola sa busog, pinapasok niya si Martial Chi. Sa ilalim ng installation ng Martial Chi, ang bangka ay nagsimulang magtampisaw, at ang bilis ay hindi pangkaraniwang mabilis. Sa ilalim ng napakabilis na paglalakbay na ito, pagkatapos lamang ng ilang oras, narating nito ang paligid ng isla ng Tianqi. Pinaikit ni Xingju ang kanyang mga mata at tiningnan ang eksena sa kanyang harapan, ngunit hindi nagulat ang kanyang puso, dahil nalaman ni Xingju na hindi nila narating ang Tianqi Island sa sandaling ito, kundi ang dagat lamang sa labas ng Tianqi Island. Kaya lang, nabuo ang makapal na yelo sa tubig ng dagat sa sandaling ito, at ang bangka ay hindi makapaglayag. Nang makita ang 10-10 milya ng yelo sa kanyang harapan, hindi maiwasan ni Xingju na humanga sa kanyang ama. Ang pagbuo ng selyo ay maaaring talagang mapanira. Kung ang kanyang ama ay naglunsad ng isang tunay na pag-atake, gaano ito kakilakilabot? Sa pag-iisip nito, naramdaman ni Xingju na ang kanyang kasalukuyang lakas ay masyadong mahina sa harap ng tunay na malakas, tulad ng mga taga-nayon na nasa kanilang mga kamay. Mas mahina pa, binuhat ng lalaki si Xingju at kumari pa ng takbo. Makalipas ang ilang oras, sa wakas ay nakarating na rin siya sa isla ng Tianqi. Sa oras na ito, sa silangan ng dagat, ang mga sinag ng liwanag ng unang araw ay unti-unting naglalabas. Sa isla ng Tianqi, walang mga halaman, ito ay ganap na puting yelo, napakaganda sa ilalim ng sikat ng araw. Matapos maglakad sa isla ng ilang sandali, dinala si Xingju sa isang malaking kuweba. Napakalaki ng kuweba. Sa pasukan at sa loob ng kuweba ay may nakatayong mga lalaking binabantayan ng mga itim na balabal, at sila ang lakas ay karaniwang nasa antas ng martial master. Ngunit nang makapasok sa kuweba, nagulat si Xingju nang makitang napakalaki ng kuweba, at maraming tao rito. Tinataya ni Xingju na mayroong hindi bababa sa 100 tao. At sa mas maraming masters na papasok ka sa loob, karamihan sa mga kuweba ay masters ng martial ancestor level, at malabo, si Xingju ay nakadetect ng ilang masters na umabot sa martial sovereign level, mayroon pa rin ilang Xingju na hindi matukoy.
Upang hindi mahuli ang damo, ang Xingju ay hindi nang ahas na imbestigahan silang mabuti, ngunit hulaan ni Xingju na ang mga iyon ay nasa antas man lang ng martial god. Puff. Pagkaraan ng ilang sandali na paglalakad sa kuweba, si Xingju ay itinapon sa isang selda ng isang lalaki, at sa sandaling ito ay nalaman ni Xingju na mayroon pa ring 4 na lalaki na nakatambay sa selda, at kitang-kita na sila ay mukhang mga taga-nayon. Ha, huli ka ngayon, haha. Tapos may lumapit na lalaki at sinabi sa lalaking nagdala kay Xingju. Kalokohan, ang nayon kung saan si Lao Su ang namamahala ay ang pinakamalayo, at natural na ito ay mas mabagal kaysa sa iyo, at ang sabi ng lalaki ng may pagtataka, at kaagad pagkatapos ay lock ang pinto ng kulungan, siya ay umalis. Mukhang higit sa isang nayon ang nabiktima. Tihim na sabi ni Xingju matapos marinig ang kanilang mga salita. Matapos Dulanjin, pagkatapos tingnan ng 4 na inaantok na taga-nayon, umiling siya ng walang magawa at natamba. Gayunpaman, si Xingju ay hindi nagpapanggap na natutulog, ngunit talagang natutulog, kailangan niyang panatilihin ang kanyang lakas. Palayain niyo kami, palayain niyo kami. Nang mahimbing na natutulog si Xingju, bigla siyang nagising ng isang maingay na boses at tumangala. Puyat na pala ang 4 na nakatira sa nayon. Sa ngayon, hawak nila ang pinto ng selda at malakas na nagmamakaawa. Hoy, palayain mo ako, ayoko pang mamatay. Nang makita ito, pumunta rin si Xingju sa pintuan ng kulungan at nakiusap ng malakas, ngunit gustong tingnan ni Xingju ang sitwasyon sa butas. Sumigaw ka ulit, at tatahiin ko lang ang bibig mo. Sa pagkakataong ito, lumapit ang isang lalaking nakabalabal at sinigawan ang lahat. Pagkatapos ay nagmamadaling itinikom ng mga taga-nayon ang kanilang mga bibig, at ang matapat na pagong ay lumiit sa sulok ng selda, nang ahas na huwag nang gumawa ng kahit anong ingay, at nalaman ni Xingju ang kanilang hitsura at nagmamadaling itinikom ang kanilang mga bibig at umupo sa sulok ng selda. Nakita ni Ham si Xingju at ang iba pa ay tumahimik. Malamig na bamantong hininga ang lalaking nakabalabal at kampante na naglakad palayo. Ang Xingju na 5 tao ay nanatili ng isang buong linggo. Sa panahong ito, hindi sila kailanman naghatid ng mga pagkain kay Xingju at sa iba pa, at hindi man lang umigo ng tubig. Ang mga taga-nayon ay gutom na at nakahandusay sa lupa, tulad ng 4 na patay na baboy, na nakatayo pa rin sa lupa. Si Xingju lamang ang palihim na naglabas ng pagkain mula sa item storage bracelet habang sila ay natutulog. Ang dahilan kung bakit hindi nila ito ibinigay sa mga taga-nayon ay dahil hindi alam ni Xingju kung ipagkakanulo nila ang kanilang sarili para mabuhay. Single food lang ang makakain ni Xingju. Sa ngayon, hinuhulaan din ni Xingju na dapat may dahilan para sila ay magutom, at pakiramdam ni Xingju na ang katotohanan tungkol sa paggawa ng mga taga-nayon sa mga baliw ay malalaman din sa lalong madaling panahon. Oo nga, sa gabi ng ika-7 araw, ang tahimik na selda na ito ay muling narinig ang pamilyar na yapak. Wow lala, matapos mabuksan ang lock ng pinto ng bilangguan, maraming lalaki ang pumasok, at nang pumasok sila, direktang nilinis nila ang mahihinang mga taga-nayon, at natural na kasama nila si Xingju. Pagkatapos noon, dinala si Xingju at ang iba pa sa isang malawak na bulwagan. Sa pamamagitan ng soul induction na si Xingju, nalaman na mayroong 12-dosenang martial master, higit sa 20 martial ancestor, at kahit 5 martial sovereign at isang martial god. Elder Yao, sigurado ka na ba sa pagkakataong ito? Noon lang ay sinabi ng isang goatee na lalaki na umabot sa preliminary rank martial god sa isang matandang lalaki ng preliminary rank martial sovereign. Relax, may tiwala ako sa pagkakataong ito. Sa ngayon, ang matanda, isang pares ng puti at tuyong mga kamay ay patuloy na nagmamodulate ng isang bagay, at ang kanyang mukha ay maputi at nakakatakot din. Ang pangunahing bagay ay mayroon din siyang magulo na puting buhok na nagbibigay ng nakakatakot na pakiramdam. Para hindi sayangin ang pangalang Elder Yao, talagang hindi ito mukhang tao. Ayos lang, ako ay narito para sa eksperimento sa loob ng kalahating taon. Kung hindi ako magtagumpay muli, natatakot akong masisi ang pinuno. Matapos marinig ang mga salita ng matanda, sinabi ng Young Master Yang Zuho na siya ay kalmado. Nako, sa pagkakataong ito ay matagumpay kung nabuo ang animal peel, masasabi mong isang mahusay na tagumpay. Sa katangian ng pinuno, tiyak na makukuha mo ang iyong mga benepisyo. Nakangiting sabi ng nakakatakot na matanda. Pagkatapos nito, kumuha ng 5 treasure peel na may mahinang kinang sa espesyal na appliance na iyon. Hawakan mo sila. Lumapit si Elder Yao kay Xingju at sa iba pa at sinabi sa mga lalaking nakasuot ng itim na damit sa tabi nila. Nang makita iyon, dali-dali ding tinulungan ng mga lalaki ang 5 tao kabilang si Xingju gaya ng sinabi nila. Ang matandang lalaki na nagbuka ng kanyang bibig ay lumapit sa unang taga-nayon at nakangiting sinabi. Ngunit may mapanlinlang nakahulugan ng ngiting iyon. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 78, Hostage Hijacking. At mariing itinikom ng taga-nayon ang kanyang mga labi, patuloy na umiiling. Mukhang hindi siya tanga, alam kong hindi magandang bagay ang treasure peel, kaya tumanggi akong inumin ito. Matapos makakita ng putok, isang lalaking nakaitim na damit na may lakas ng martial master ang tumama sa tiyan ng taga-nayon ng isang suntok, at ang taga-nayon ay napabuka ng mahigpit ang kanyang bibig sa sakit. Sa sandaling iyon, bamantong hininga si Elder Yao, at pagkatapos ay pinisil ang mga pisngi ng taga-nayon gamit ang isang kamay, kaya ang isang kamay ay nagpasok ng treasure peel sa bibig ng lalaki. Ubo. Matapos ang pasukan ng treasure peel, ang taga-nayon ay nagsimulang umubo ng marahas, pagkatapos ang kanyang mukha ay naging pula, lalo pang namula, at sa wakas ay nagsimulang magbago ang kanyang katawan. Maaaring ang treasure peel ay nagdulot ng matinding sakit, at ang mga taga-nayon ay nagsimulang sumigaw ng may luha.
Sa pagitan ng pagindayog ng braso, natapon ang lalaking nakaitim na nakasuot sa likuran niya. Kasabay nito ang patuloy na pag-akyat ng kanyang lakas. Sa huli, naabot talaga nito ang antas ng preliminary rank martial ancestor. Kakaiba ang treasure peel nang makitang ang mga ordinaryong taga-nayon ay maaaring tumaas ang kanilang lakas sa antas ng preliminary rank martial ancestor, maging si Xingju ay hindi maiwasang magulat. Patayin siya biglang, itinuro ng Elder Yao ang lalaking nakaitim na roba na dating umalali sa taga-nayon. Tour. Ang higit na ikinagulat ni Xingju ay sa utos ng matanda, ang taga-nayon na umiinom ng treasure peel ay sumigaw ng malakas, at pagkatapos ay lumipad sa lalaking nakaitim na damit na parang sinanay na hayop na dumaan. Nang makita iyon, nataranta rin ang lalaking nakaitim na roba. Sa lakas ng martial master, natural na nararamdaman din niya ang pagbabago ng mga taga-nayon at agad na nagsimulang marahas na salakayin ang mga taga-nayon. Ang matinding pag-atake ni Dao Dao ay patuloy na binomba ang mga taga-nayon. Bagaman ang lahat ng mga pag-atake ay sa taga-nayon, ang taga-nayon ay hindi naapektuhan. Elder Yao, tulong. Nang makita ang mga taga-nayon na patuloy na sumunggab sa kanilang sarili, ang lalaking nakasuot ng itim na damit ay labis na nataranta. Sa sandaling iyon, ang taga-nayon ay nagwalis sa lalaki. Hinayla ang malaking kamao na nagbagong parang bakal na martilyo, hinampas niya ang itim na damit. Bang! Sa isang boxing, ang dibdib ng lalaking nakaitim na damit ay sinuntok sa loob ng taga-nayon, at pagkatapos ay isang malaking bibig ng dugo ang patuloy na bumubuhos, at siya ay bumagsak sa lupa. Bang 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 bang! Matapos bumagsak sa lupa ang lalaking nakasuot ng itim na damit, hindi na isara ng taga-nayon ang kanyang kamay. Ang kanyang kamao ay parang isang malaking bato na nahuhulog sa langit, at patuloy niyang hinampas ang lalaking nakaitim na damit, at sa ilalim ng kanyang mabangis na pag-atake, hindi nagtagal ay naging malamig ang katawan ng lalaki. Pagtingin sa eksenang nasa harapan ko, halos lahat ay natulala. Ito ay isang baliw na hayop. Tanging si Elder Yao lamang ang tumitingin dito ng may kontentong ngiti. Pagkaraan ng ilang sandali, huminto si Elder Yao. At pagkatapos ng kanyang mga salita ay bumagsak, ang taga-nayon ay tumayo sa kanyang kinatatayuan, tulad ng isang mahusay na sinanay na tigre, ngunit siya ay nakahinga pa rin ng mabigat sa kanyang bibig. Sa pagmamasid, si Xingju ay mas nabigla nang makitang ang mga mata ng taga-nayon ay naging pula ng dugo. Ang pagkakita sa mga matang iyon ay hindi maiwasang mapaalalahanan si Xingju. Nang hanapin ang Soul Devouring Secret Art, tumingin siya ng malalim sa secret room na dumating na disipulong The Soul Devouring Religion. Hahaha, congratulations kay Elder Yao, at sa wakas ang matagumpay na pag-unlad ng hayop na ito, ang Young Master Yang Zuho ay lumapit kay Elder Yao na may masigasig na tingin. Bilang preliminary rank martial god, napakagalang niya sa isang preliminary rank martial sovereign, na naging dahilan upang makita ni Xingju na ang katayuan ni Elder Yao sa misteryosong puwersang ito ay tiyak na hindi mababa. Sayang naman itong animalistic peel na ito sa mga ordinaryong tao lang. Kung hindi mo siya gagamitin sa malakas, mas nakakatakot ang kapangyarihan. Sa sandaling ito, umiling si Elder Yao nang walang magawa. Ngunit nakikita ni Xingju na bagamat sinabi niya iyon sa kanyang bibig, ang kanyang mukha ay napuno ng isang nasisiyahang ngiti. Nagulat si Elder Yao, ang hayop na ito ay maaaring gawing isang martial ancestor powerhouse ang hayop na ito, na isang himala. Matari na sabi ni Young Master Yang Zuho. Well, ito talaga. Matapos marinig ang mga salita ni Young Master Yang Zuho, ang Elder Yao na iyon ay isang matamis na ngiti din. Wow! Matapos marinig ang pag-uusap ng dalawa, nagmumura si Xingju. Ang kanilang pag-uugali ay masyadong kasuklam-suklam, at ginawa ang buhay na tao sa ganitong hitsura, at pagkatapos ay ipinadala ito para sa kanilang sarili. Kung ikukumpara dito, mas makatao ang Soul Devouring Clan. Kahit na si Xiao Chen ay isa ring lingkod sa Soul Devouring Clan, sila ay gawa sa soul power at isang buhay na tao na may kaluluwa, at mayroon silang sariling espiritual na karunungan. Maaari ka ring magsanay, ito ay tinatawag na napakahusay na paraan. Kung ikukumpara sa Soul Devouring Clan, ang pamamaraang ito ni Elder Yao ay mas masahol pa sa umutot. Sabik ba ito sa lakas? Kung gusto mong maging kasing lakas niya, buksan mo lang ang bibig mo. Sa sandaling ito, lumapit si Elder Yao kay Xingju at pinaikit ang kanyang mga mata at sinabi kay Xingju. At bahagyang ngumiti si Xingju at aktibong ibinuka ang kanyang bibig. Isang hitsura na lubhang ninanais. Mukhang napakahusay ni Xingju, tapos si Elder Yao ay nakangiti rin, at pagkatapos ay itinulak ang treasure peel sa kanyang kamay patungo sa bibig ni Xingju. Ngunit kapag ang treasure peel ay malapit nang ipasok sa Xingju, ang bibig na sulok ng Xingju ay nanunuya na parang isang pagsasabwatan. Agad na hinawakan ng palad mo ang pulso ng Elder Yao na may hawak ng elixir, at sabay ginawa ang kamay na parang matalim na kuko ng agila, hinawakan ang lalamunan ni Elder Yao, mabilis kung si Benlei, sa oras na nag-react si Elder Yao, ang kanyang lalamunan ay mahigpit na hinawakan ni Xingju. Salamat sa kapangyarihang ibinigay mo, hinawakan ni Xingju si Elder Yao sa kanyang mga kamay, pinaikit ang kanyang mga mata at sinabing may panunuyang. Ang biglaang eksena ng, sino ka? Bitawan mo si Elder Yao ng mabilis at mabilis. Nagulat din ang lahat. Nang mag-react si Young Master Yang Zuho, si Elder Yao ay nahuli ni Xingju. At ang labis na ikinagulat ni Young Master Yang Zuho ay namula sa pagpasok ni Xingju sa kuweba hanggang sa kasalukuyan, hindi pa niya nakita ang pagkakaiba ni Xingju. Kahit na sa sandaling bumaril si Xingju, hindi pa rin niya makita kung anong lakas si Xingju, na labis na ikinagulat niya. Pakawalan siya. Sa tingin mo ba ako ay isang tanga? Makatakas ba ako kung pinakawalan ko siya? Tumawa si Xingju. Walang takot sa mukha niya. Sino ka ba, at nang ahas na lumaban sa aking Cold Wind Religion, alam mo ba kung ano ang kahihinatnan?
Nang makita iyon, ang iyong master na si Yang Zuho ay sadyang nagbanta, umaasa na si Xingju ay actress ng mahirap. Cold Wind Religion lang, kilala mo ba kung sino ako? Retorikong tanong ni Xingju, at mukhang mayabang. Sa katunayan, hindi alam ni Xingju kung ano ang Cold Wind Religion o kung anong lakas sila. Sino ka? At ang iyong master na si Yang Zuho ay talagang niloko ni Xingju. Brother, anong nangyari? Sa sandaling ito, dalawang lalaki ang muling natangay palabas ng kuweba, at ang kanilang hininga ay talagang nasa antas ng preliminary rank martial god. Ikaw. Sino ka? Pagkarating sa lobby, natuklasan din ng dalawa sina Xingju at Elder Yao na nahuli niya. Tapos gulat na tanong niya. Tumayo ka sa akin, at maglakas loob na magsalita muli ng kaunting kalokohan, papatayin ko siya. Pagkatapos lumitaw ang dalawa, agad na nagbago ang kutis ni Xingju, at mabangis niyang sinabi sa tatlo. Hindi nang ahas si Yang Master Yang Zuho na mag-alinlangan, pagkatapos ng lahat, sinabi ni Elder Yao na masyadong mahalaga para sa kanila. Dalhin ako sa Tianqi na ang lahat ay hindi nang ahas na harapin ito, si Xingju ay nagpakita lamang ng isang nasisiyahang ngiti, at pagkatapos ay kay Yang Master Yang Zuho. Bagamat hindi alam ng lalaking may balbas kung ano ang ginagawa ng demonyong Xingju, pinamumunuan pa rin niya ang daan ayon sa mga tagubilin ni Xingju, at maingat na sinundan ni Xingju ang Elder Yao. Gamit ang makapangyarihang soul power, hanggat may nang ahas na lumapit kay Xingju ng palihim, susuntukan ni Xingju si Elder Yao, at pagkatapos ng isa't isa, walang maglalakas loob na gawin ang handal na bagay na ito, ngunit masunar ang sumusunod sa likod ni Xingju. Si Tianqi ang sentro ng Seal Array, kaya gustong makita ni Xingju kung ano ang pool sa araw na iyon, at sa sandaling nasa kamay si Elder Yao, hindi nag-aalala si Xingju sa kanilang ginagawa, kahit na sila walang pakialam sa pagbaril sa buhay ni Elder Yao laban kay Xingju. Ngunit sa bilis ng Imperial Wind Technique Swift Wind, makakatakas din si Xingju sa mga kamay ng tatlong preliminary rank martial god. Ang dahilan kung bakit tinawag na Tianqi Island ang isla ng Tianqi ay dahil may malaking lawa sa gitna ng isla. Ang lawa ay hindi tubig dagat, ngunit sariwang tubig, at ang mga sariwang tubig na ito ay natural na nabuo sa pamamagitan ng ulan na bumabagsak mula sa kalangitan, kaya sa makatuwid, ito ay tinatawag na Tianqi Island. At ang Tianqi Island ay isang isla lamang, kaya sa pangunguna ni Yang Master Yang Zuho, hindi nagtagal ay dumating si Xingju sa tinatawag na Tianqi. Sa ngayon, ang ibabaw ng lawa ng Tianqi ay nakabuo ng isang makapal na layer ng yelo, at ang makapal na yelo ay naipon din sa ibabaw ng layer ng yelo, ngunit ang kakaiba sa Xingju ay mayroong isang batong bundok sa gitna ng ampul. Gayunpaman, pagkatapos gumamit ng soul induction, natuklasan ni Xingju na ang batong bundok ay talagang hindi isang akumulasyon ng mga ordinaryong bato, ngunit isang espesyal na uri ng bato, ngunit sa sandaling ito ay nahulaan din ni Xingju kung aling bato ang papel ng bundok, marahil iyon ang lugar kung saan ang matatagpuan ng Seal Array. Okay, maaari kang umatras, may sasabihin ako kay Elder Yao, tandaan na huwag kang maging malapit kay Tianqi, kung hindi ay maaaring mapanganib si Elder Yao. Bahagyang ngumiti si Xingju. Well, anong masama ang ginagawa mo? At medyo nababalisa ang iyong master na si Yang Zuho, dahil sa sandaling ito ay hindi niya alam kung ano ang lakas ni Xingju, at kung ano ang puwersa sa likod ni Xingju. Kailangan ko bang bigyang diin ito muli? At binigyan ni Xingju ang lalaki ng isang puting sulyap, at pagkatapos ay ibinaba ang kanyang tono. Matapos manahimik sandali, ang iyong master Yang Zuho ay hindi nang ahas na labagin ang kahulugan ng Xingju, at kinuha ang isang tao upang maghintay at pagkatapos ay umatras ng masunurin. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 79, Napapaligiran. Dinala ni Xingju si Elder Yao patungo sa bundok na bato, at nang papalapit sa bundok na bato, natuklasan ni Xingju na ang bundok ng bato ay nasa at na kanto, may kuweba. Nang makita ito, si Xingju ay labis na natuwa, at pagkatapos ay pinabilis ang bilis ng pag-unlad. Nang marating niya ang kuweba, nalaman lamang ni Xingju na talagang espesyal ang kuweba. Sa loob ng kuweba ay isang bilog na bulwagan, at ang gitna ng bulwagan ay higit pa ito ay may isang bilog na platapormang bato. Ang pinakanasasabak kay Xingju ay may mga kakaibang simbolo sa buong batong pader ng kuweba at sa stone platform. Bagamat hindi nila alam kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo, alam ni Xingju na ang mga simbolo na iyon ay dapat na nauugnay sa hanay ng selyo. Itong munting kaibigan, mayroon ka bang dapat pag-usapan sa akin? Sa sandaling ito, si Elder Yao sa wakas ay nataranta sa puso ni Ana at tinanong si Xingju. Tumahimik ka, sumisigaw si Xingju, at kasabay nito ang pagsuntok nito sa tiyan ni Elder Yao. Akala mo ba matateko ako sa'yo, gusto ko lang maantala ang oras. At ang Elder Yao ay nakayuko sa pamamagitan ng pagsuntok ni Xingju sa kanyang katawan, at ngayon sa kanyang nakababang mukha, ito ay puno ng mabangis na kulay. Sa ngayon, si Xingju ay kalmado at hindi mapalagay. Hindi niya alam kung ang mga tao sa Cold Wind Religion ay mag-iimbita ng ilang makapangyarihang tao sa panahong ito. Gayunpaman, hanggat ang hanay ng mga selyo ay maaaring mabuksan ng maayos upang matulungan si Uncle Pan na maibalik ang lakas nito, si Xingju ay hindi natatakot sa anumang uri ng malakas na tao. Pagkatapos ng lahat, si Uncle Pan ay ang nangungunang malakas sa buong Boundless Sea Region. Hindi akalain ni Xingju na ang tinatawag na Cold Wind Religion ay maaaring magkaroon ng mga kalaban na makakalaban ni Uncle Pan. Dahil natuto si Xingju kay Uncle Pan, marami talagang malalakas na manlalaro sa Boundless Sea Region, pero ang mga totoong strongman ay nasa isla. At sa panlabas na isla na ito, wala talagang mga powerhouse. Nasa martial god level lang ang mga tinatawag na powerhouses. Depende lang kung sino ang may mas mataas na ranggo.
Matapos makapasok sa kuweba, naramdaman ni Xingju kung may lumalapit, at nang walang naramdamang malapit kay Tianqi, sinipa niya ang Elder Yao na nakakunot-noo sa sulok ng kuweba. Kung sa tingin mo ay makakatakas ka, maaari mo itong subukan. Pagkatapos ng sarkastikong sulyap kay Elder Yao, dumiretso si Xingju patungo sa stone platform. Matapos maingat na pagmasdan ang stone platform, nalaman ni Xingju na may uka sa gitna ng stone platform, at ang hugis ng groove ay eksaktong kapareho ng kanyang jade. Matapos makita ang uka na ito, tuwang-tuwa si Xingju, sa pag-iisip, hanggat nakalagay ang jade pendant dito, dapat mong ma-unlock ang seal array. Napakapangahas na bata, na nang ahas na ay hijack ang aking Cold Wind Religion. Ngunit sa sandaling ito, biglang tumunog ang boses ng isang matandang kang pagkatapos ni Xingju. Tumingon at tumingin, nagsimulang pumiglas ang espasyo sa tabi ni Elder Yao, at pagkatapos ay lumitaw ang isang matandang lalaki na nakasuot ng itim na balabal. Mataas na ranggo ng martial god. Tumingin si Xingju sa matandang nasa harapan niya at namamangha na sinabi niya na kaya niyang takasan ang kanyang soul induction at gamitin ang kapangyarihan ng espasyo ng napakahusay, at tanging ang high-rank martial god na pinakamalapit sa War King. Elder Yu, nandito ka na sa wakas. Bilisan matayin. Pagkatapos makitang lumitaw ang matandang nakasuot ng itim na damit, pagkatapos ay nagmamadaling lumapit si Elder Yao sa matanda at itinuro si Xingju at sinabing marahas. Mukhang sa ngayon, galit siya kay Xingju. Si Elder Yao ay nakatitiyak na siya ay walang galang sa iyo, ibig sabihin, siya ay walang galang sa akin Cold Wind Religion, kahit sino pa siya, tiyak na mamamatay siya. Bahagyang ngumiti ang matandang nakasuot ng itim na roba, at pagkatapos ay itinoon ang kanyang mga mata na puno ng nakamamatay na aura kay Xingju. Well, depende kung may kakayahan ka. Malamig na mumuso si Xingju, at pagkatapos ay dalawang palm prints ng mga sinag ng light palm prints ang itinuro sa nakatatandang itim na damit. Bang! Bang! Gayunpaman, sa harap ng mga sinag ng magaan na palm print mula sa napakabilis, bahagyang ngumiti ang matandang nakasuot ng itim na damit at iwinagayway ang kanyang manggas na damit sa kalooban, na madaling nalutas ang dalawang biting wind palms ni Xingju. Kasabay nito, sa isang suntok, ang isang mapagmataas na martial chi ay napakabilis na putok laban kay Xingju. Sa pagtingin sa malupit na martial chi, ang mukha ni Xingju ay nagbago din ng husto, at agad na sumigaw ng mayabang, at ang maitim na soul power ay lumabas sa katawan. Kasabay nito, inihayag din ang hininga ni Xingju intermediate rank martial sovereign. Boom! Ang malupit na martial chi ay bumangga sa katawan ni Xingju, at si Xingju ay pinasabog ng puwersa ng paniniil, at sa wakas ay tumama sa pader na bato na puno ng mga spell bago siya nawalan ng lakas. Nasa lupa. Well, intermediate rank martial sovereign lang, maglakas loob na pukawin ako ng Cold Wind Religion. Habang nakatingin sa Xingju na walang hininga sa ngayon, malamig na sabi ng lumang itim na roba. Nang makitang hinihingal na si Xingju, pagkatapos ay naglakad si Elder Yao kay Xingju at naghanda na abusuhin si Xingju para maibsan ang kanyang puso. Sa pagtingin sa Xingju na nakahandusay sa lupa, ngumisi si Elder Yao, at pagkatapos ay hinawakan ang kanyang kanang kamao, nagsimulang mag-condense ng martial chi sa kanyang kamao. Habang ang martial chi ay namumuo, ang kanang kamao nito ay nagsisimulang lumaki, at sa wakas ito ay higit sa 10 beses na mas malaki kaysa dati, at ito rin ay naglalabas ng walang katulad na pagmamataas sa itaas ng kamao tulad ng isang higanteng martilyo. Ang kapangyarihan na, hinayaan ka ng matanda na mamatay ng walang bangkay. Tinamaan ni Elder Yao ang Xingju na nakahandusay sa lupa nang pag-usapan niya ang tungkol sa higanteng kamao, at kung siya ay napakalakas na inatake, kung talagang binomban niya si Xingju, maaari talaga nitong basagin si Xingju. Ngunit sa sandaling ito, biglang bumukas ang mga mata ni Xingju, at agad na kumikislap ang kanyang katawan, kumikislap ang pag-atake ng Elder Yao na iyon, at kasabay nito, isang malakas na suntok ang sumabog sa dibdib ni Elder Yao. At ang suntok na ito ay eksakto sa bagyo ni Elder Yao. Puff! Matapos masuntok ni Xingju, ang Elder Yao ay bumulwak ng dugo, at pagkatapos ay namutla kaagad ang kanyang mukha, at maging ang paghinga ay na-depress din ng sobrang bilis. Walang kagandahang asal ang suntok na ito kay Xingju, ang gusto lang niya ay hayaang mamatay ang Elder Yao na iyon. Matapos patayin si Elder Yao, si Xingju ay may kabalintunang tumingin sa nakatulala na matandang nakasuot ng itim na damit, ang kanyang katawan ay pumutok, at mabilis siyang lumipad palabas ng yungib. Nakita ng malapit ng mamatay ang Elder Yao, ang matandang nakasuot ng itim na damit, na biglang nagbago ang mukha at naging malungkot. Kaagad, ang kanyang figure ay kumikislap sa kalawakan. Tumatakbo si Xingju sa ilalim ng swift wind na napakabilis, tulad ng puting liwanag na kumikislap sa ibabaw ng layer ng yelo na ito, at ang napakabilis na pag-skim palayo sa Tianqi. Gayunpaman, nang tumakbo lang si Xingju sa gilid ng Tianqi, ilang malupit na pag-atake ang parang nakapaligid na lambat ng langit, na tinakpe ng kamatayan si Xingju. Sa harap ng pangharap na pag-atake, biglang pinigilan ni Xingju ang kanyang katawan at tinadtad ang kanyang mga paa, na naging isang kulog at tumangay patungo sa likuran. Boom! Rumble! Ang ilang mga pag-atake ay parang meteor shower sa kalangitan, bumagsak sa yelo ng buo, na sinamahan ng isang malakas na dagandong, ang ulap ay patuloy na tumataas. At sa ambon, dahan-dahang lumabas ang mga figure ng tatlong lalaki. Ang tatlong iyon ay ang tatlong preliminary rank martial god strongmen sa nakaraang kuweba. Sa sandaling ito, ang espasyo sa likod ni Xingju ay biglang namimilipit, at pagkatapos ay lumitaw din ang matandang nakaitim na roba na may masamang tingin. Ito ay miserable. Habang nakatingin sa anyo sa harap niya, lihim na sabi ni Xingju.
Matapos isagawa ang Soul Eruption, hindi matagumpay na nakalusot si Xingju sa high-rank Martial Sovereign, ngunit nanatili lamang sa pinakamataas na antas ng intermediate rank Martial Sovereign, malinaw naman dahil hindi sapat ang kasalukuyang soul power ni Xingju para makalusot ito. Sa sandaling hinarap ni Xingju ang pagkubkob ng Sanming Preliminary Rank Martial God at isang High Rank Martial God, kahit na nasa kamay ang Imperial Wind Technique, walang pag-asang makatakas. Buzz. Xingju, at ang mahabang maitim na cutting soul sword ay pinalapot. Kahit na walang pagkakataong makatakas si Xingju, hindi ito madaling mahuli ni Xingju. Patayin mo na lang itong maliit na demonyo, ibalik mo lang siya sa pagtatapon ng amo. Sa sandaling ito, pagkatapos ng walang pag-aalinlangang ilabas ng Xingju ang kanyang kapangyarihan, sa wakas ay naramdaman ito ng matandang nakasuot ng itim na damit. Si Xingju ay hindi pangkaraniwan, at pagkatapos ay dahan-daang sinabi sa lalaking Sanming. Pagsunod, at ang tatlong lalaki ay magalang na sumagot, at pagkatapos ay itinoon ang kanilang mapanuksong mga mata kay Xingju na parabang si Xingju ay isang laruan sa kanilang mga kamay. Subukan mo kung mayroon ka. Nang makita ito, biglang hamampas si Xingju, at agad na nilaslas ang espada sa kanyang kanang kamay, at ang kanyang katawan ay lumingon, dalawang malakas na maitim na sword chi, na nakadirekta sa lalaking Sanming at sa itim na robe na elder. Natangay. Sa pagkakataong ito ay naglabas si Xingju ng dalawang cutting soul sword chi sa isang hininga upang malaman ang isang pahiwatig ng pagtakas. Sa harap ng maitim na sword chi na napakabilis na tumagos, ni ang tatlong lalaki o ang matandang nakasuot ng itim na damit ay hindi nang ahas na maging walang malasakit. Pinasabog pa ng tatlong lalaki ang kanilang pinakamalakas na martial skill laban sa maitim na sword chi, at naglabas din ng matandang nakaitim na robo ng isang brutal na martial skill. Bang! Bang! Sa pamamagitan ng dalawang muffled na ingay, nalutas nilang lahat ang sword chi ni Xingju. Swoosh! Ngunit sa sandaling ito, biglang naging isang putok si Xingju at dumaan sa tatlong lalaki. Oops! Sa harap ng Xingju na napakabilis na tumakas, lahat sila ay nagulat, dahil hindi nila maisip, ang bilis ng Xingju ay napakabilis. Agad din silang tatlo sa posisyong patayo. Sa simula, napakabilis na tumakas kay Xingju, ngunit ang naging dahilan ng kawalan ng magawa sa tatlo ay kahit na ang bilis ay na-maximize, ang distansya sa pagitan nila Xingju ay patuloy na lumaki. Alamin na sila ay martial god, at si Xingju ay isa lamang martial sovereign. Nang makitang nagawa nilang maalis ang kanilang pagkubkob, ang mukha ng Xingju ay nagpakita rin ng pagkasabik, at pagkatapos ay na-maximize ang bilis ng swift wind. Ngunit nang isipin ni Xingju na siya ay matagumpay. Sa espasyo sa harap ni Xingju, isang marahas na pag-atake ang biglang sumabog, at si Xingju ay nasa napakabilis na estado, huli na para umiwas, at nataman pa ang puwersa. Bang! Wow! Sa ganoong bilis, nang tamaan niya ang malupit na pag-atake, si Xingju ay agad na naglabas ng malaking bibig ng dugo, at pagkatapos ay nahiga ng mahina sa lupa. Sa sandaling ito, kahit na ang dibdib ay nagsimulang lumubog, malinaw na si Xingju ay mamamatay. Nasaktan. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 100, sa isang mabangis na labanan. Matapos bumagsak si Xingju sa lupa, ang espasyo kung saan inilabas ang pag-atake ay biglang pumihit, at pagkatapos ay lumitaw ang isang matanda. Matandang lalaki ba ang lumang itim na damit? Bata, medyo espesyal ka, ngunit sa sandaling ito ay hindi kita hahayaang mabuhay, dahil ang mga katulad mo ay mas mahusay na mawala ng mas maaga. Ang matandang lalaki na may itim na damit ay dahan-daang naglakad patungo kay Xingju, habang bahagyang nakahawak sa kanyang palad, isang puwersa ng paniniil ay napakabilis na namuo sa kanyang mga kamay. Nakatingin sa matandang nakaitim na robo na naglalakad patungo sa kanya, si Xingju ay nanghihina, ang katawan ni Xingju ay ganap na naparalisa sa sakit sa dibdib sa sandaling ito, ang soul power sa katawan ay nagsisimula ng magulo, at ito ay lubhang mahirap na palayasin ang pagpapagaling ng kaluluwa mahirap. Pumunta ka sa kamatayan. Si Xingju. Dahan-daang itinaas ng matanda ang kanyang palad, at napakabilis na hinampaz ang ulo ni Xingju. Ngunit nang ang malupit na pag-atake na ito ay malapit nang makabasag ng ulo ng Xingju, ang espasyo sa tabi ng Xingju ay biglang kamandat muli, at kasabay nito ang isang palad na may parehong malupit na puwersa ay biglang lumabas. Sa huli, nahuli niya talaga ang matanda na nakaitim na robo. Inatake siya nito at pinigilan. Ang buhay ni Xingju ay hindi ang sinabi mong kinuha ito. Sa oras na ito, isang matandang lalaki na nakasuot ng purple na waistcoat ang lumabas sa kalawakan. Brother Zhu. Nakatingin sa matandang katabi niya, gulat na sabi ni Xingju. Dahil iyon ang Elder Zhu ng Chamber of Commerce, at ang ikinagulat ni Xingju ay ang lakas ni Elder Zhu sa sandaling ito ay talagang umabot sa antas ng high-rank martial god. Hanapin ang kamatayan. Nang makitang may humaharang, hindi naman kalokohan ang matandang nakaitim na damit. Bigla siyang sumabog, at ang kanyang kanang kamao ay nakakuyom kay Elder Zhu. Emph. Nang makita ito, bamantong hininga si Elder Zhu at tumingin sa kanyang palad, na para tanggalin ang pag-atake ng matandang lalaking nakaitim na damit. Kasabay nito, nang kumaway ang manggas na damit, inalis niya ang Xingju sa tabi niya. Natatakot ako na baka masaktan si Xingju sa labanan ng dalawa. Matapos ilipat si Xingju palabas ng battle circle, si Elder Zhu ay napakuyom ng mga kamao, at pagkatapos ay ang marahas na pag-atake ni Dao Dao, tulad ng isang bagyo, ay sumabog sa matandang lalaki na nakaitim na damit. At ang matandang nakaitim na roba ay hindi gustong maunahan. Gamit ang kaway ng kanyang manggas na damit, nakikipaglaban siya kay Elder Zhu. Boom. Nag-aaway ang dalawang high-rank martial gods. Napakahina ng momentum na ito. Napakabilis na kumalat ang malakas na enerhiya ng Dao Dao.
Kasabay nito, ang isang malaking bahagi ng yelo ay natunaw ng enerhiya ng dalawa, at ang malalim na hukay ng dawdaw ay lumabas. Bueno, ano pa ang kasalanan niyong tatlo, at mabilis na patayin ng bata. Nang makitang hindi niya kayang lutasin ng mabilis ang Elder Zu, biglang sumigaw ang matandang nakasuot ng itim na damit. Sa oras na ito, sumugod ang tatlong lalaki. Matapos marinig ang matandang nakasuot ng itim na damit, hindi na sila nagdalawang isip. Ang pagtataas ng kanilang kanang kamao ay handa nang salakayin si Xingju. Buzz, ngunit sa sandaling ito, silang tatlo ay biglang nakaramdam ng malakas na enerhiya na patuloy na lumalapit sa kanilang sarili. Paglingon niya, nakita niya ang isang full-length na mapusyaw na asul na sword chi, na napakabilis na nagnanakaw sa harap ng kanyang tatlong tauhan. Nang makita ito, ang tatlo ay hindi nang ahas na magpabeya. Gamit ang kanang kamao, dumating ang makapangyarihang martial skill na may kasamang maliwanag na sinag ng liwanag at bumangga sa sword chi. Bang! Nagbanggaan ang dalawa, at kumalat din ang isang violent energy ripple. Kasabay nito, ang isang malaking lugar ng ambon ay lumiwanag din, at pagkatapos na ang ambon ay kumalat. Isang lalaking may itim na buhok na nakasuot ng mapusyaw na asul na balabal na may hawak na itim na kahoy na espada, nakatayo roon ng tuwid, ang balabal na sumasayaw sa hangin ay may momentum ng isang malakas na lalaki. At ito ay Imperial Wind Pavilion Inner Pavilion Disciple Shu Changqing, isang preliminary rank martial god. Ako ang kalaban mo. Shu Changqing, na may bahagyang ngiti, nanghahamak sa tatlong lalaki. Anong biro, Tara, patayin natin siya dali. Matapos marinig ang mga salita ni Shu Changqing, ninisya niyang Master Yang Zuho. Hindi siya naniniwala na ang lakas ni Shu Changqing, preliminary rank martial god, ay maaaring maging kalaban ng kanyang tatlo. Kasabay ng pagbagsak ng kanyang mga salita, halos sabay-sabay na umatake ang tatlong lalaki, at ang tatlong makinang nasinag ng liwanag ay muling sumabog kay Shu Changqing. Sa harap ng magkasanib na pag-atake ng tatlong tao, bamantong hininga si Shu Changqing at agad na pinagpag ang kahoy na espada sa kanyang kanang kamay, at ang kahoy na espadang iyon ay nagsimulang maglabas ng mapusyaw na asul na sinag ng liwanag. Nakita nila ang isang alon ng kanang braso ni Shu Changqing, at ang isang mapusyaw na asul na sword chi ay sumabog mula sa kahoy na espada, at pagkatapos ay tumawid pabalik sa tatlong maliwanag na sinag ng liwanag na enerhiya. Boom! Magkatapat ang dalawa, si Shu Changqing aktwal na ginamit ang kanilang sariling lakas upang labanan ang pinagsamang pag-atake ng tatlong tao, at pagkatapos ay tumayo sa isang patayong direksyon, at aktwal na sumugod patungo sa tatlong lalaki. Nang makita ito, ang tatlong lalaki ay natakot din ng walang ingat. Dati, maaari talagang harangan ni Shu Changqing ang pinagsamang pag-atake nilang tatlo. Ang lakas na ito ay sapat na upang pukawin ang atensyon ng tatlo. Sa sandaling ito, si Shu Changqing ay natangay sa harap ng tatlong tao, sa pagitan ng pag-ikot ng pulso, ang kahoy na espada ay naging hindi mabilang na anino ng espada, sinaksak sa tatlong tao, at ang tatlong tao ay hindi mahina, hindi mabilang na mga kalsada ay mayabang. Nag-counterattack si Fist Shadow kay Shu Changqing. Bang bang bang. Apat na tao ang sama-samang lumalaban, sina Dawdaw Yingying, at Fist Ying ay magkakaugnay, at ang marahas na alon ng enerhiya ay patuloy na kumakalat. Sa mabangis na swordsmanship, si Shu Changqing ay hindi nahulog sa hangin. Xingju, okay ka lang. Sa sandaling ito, isang matandang lalaki ang lumapit kay Xingju at pinalaki si Xingju na may nervyos na ekspresyon. At ito ay si Uncle Pan. Sa katunayan, nang durugo ni Xingju ang communication talisman, si Shu Changqing ay isang panauhin sa mansyon ni Elder Zu, ngunit pagkatapos na malaman na si Xingju ay durog na communication talisman, si Shu Changqing ay labis na sabik. Para magmadali, si Shu Changqing ay espesyal na humiram ng speed pole kay Elder Zu. Mabilis na Demon Beast Pegasus. Ang Chan na Beast ay isang napakabilis na Demon Beast. Masasabing ito ay ang parehong antas ng Demon Beast bilang ang mabilis na agila na hayop, ngunit ang Chan na Beast ay talagang ang pinakamahusay na tool para sa paglalakad sa lupa. Matapos malaman na si Xingju ay nasa panganib, si Elder Zu ay labis ding kinakabahan. Pagkatapos ng lahat, si Xingju ay may biyaya na nailigtas buhay para sa kanya, at pagkatapos ay dumating siya kasama si Shu Changqing, at espesyal na nagdala ng Earth rank na mas mababang treasure peel na Zenkidan. Ang Xingqidan ay isang uri ng treasure peel na maaaring magpalakas ng lakas. Ito ay may parehong epekto tulad ng Black Rank Top Grade Treasure Peel Walongdan, ngunit ang epekto ay talagang higit sa 10 beses na mas mahusay. Pagkarating ng dalawa, dinala ni Uncle Pan ang dalawa sa isla ng Tianqi at nagkataong natagpuan ang Xingju na nahihirapan. Ang Elder Zu, sa ilalim ng pagmamadali ng pagkabalisa, ay pinasuko ang Chengqidan, kaya't mayroon tayong lakas ngayon. Uncle Pan, mabilis. Pumunta. I-unlock ang Seal Array. Nakatingin kay Uncle Pan, mahina ring sinabi ni Xingju. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang ipinasok ang kanyang kamay sa kanyang mga braso at iniabot ang Jade Pen kay Uncle Pan. Xingju, para ma-unlock ang Seal Array, hindi lang ang Jade na ito ang kailangan, kundi pati na rin ang soul power mo. Pagkakita nito, mabilis na sabi ni Uncle Pan. Matapos marinig ang mga salita ni Uncle Pan, biglang napagtanto ni Xingju na nang i-unlock niya ang selyo ng Rising Dragon Blade. Umasa talaga siya sa indoctrination ng soul power. Ubo-ubo-ubo sa pag-iisip tungkol dito, sinubukan ni Xingju na umupo at kumuha ng healing dance sa item storage bracelet, at mabilis na itinapon ito sa kanyang bibig. Sa tulong ng pagpapagaling ng Dan, ang kaluluwa ni Xingju ay nagsimula ring maging matatag. Nang makita ito, hindi nagatubili si Xingju na magmadaling i-cast ang soul healing at sinimulang gamutin ang pinsala sa katawan. Gayunpaman, dahil ang pinsala sa sandaling ito ay masyadong malubha, ang paggaling ay napakabagal.
Bang! Sa isang malakas na kulog, umatras si Elder Zu mula sa napakabilis sa battle circle, at sa sandaling ito ay medyo nahihiya din si Elder Zu, halatang umaasa sa kapangyarihang ipinagpalit ng treasure peel, at hindi niya kayang makipagkompetensya sa totoong high-rank martial god. Emph! Yun lang ba ang kaya mo? Sa sandaling ito, ang matandang lalaki na nakaitim na roba ay lumabas din ng battle circle at sinabi kay Elder Zu na may kabalintunaan. Ang hugis ng katawan ay nagbago sa isang itim na linya, sumasabog kay Elder Zu, at kasabay nito ay isang napakalupit na pag-atake ang sumabog kay Elder Zu. Kapag nahaharap sa isang malupit na pag-atake mula sa napakabilis, si Elder Zu ay hindi dapat madaig. Isang suntok ang lumabas at ito ay binomba ng pag-atake iyon. Bang! Puff! Gayunpaman, sa pagkakataong ito si Elder Zu ay wala ng malupit na puwersa tulad ng dati, at ang resulta ng pag-atake ay tinamaan ng malakas at bumagsak sa lupa. Elder Zu. Sa oras na ito, si Xingju ay naaakit din sa pagdalaw na dulot ng dalawa, at pagkatapos ay ibinaling ang kanyang atensyon kay Xu Changqing, ngunit sa kabutihang palad, si Xu Changqing ay hindi nahulog sa kawalan sa sandaling ito, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nasa itaas ang kamay. Tila ang Xu Changqing na ito ay katulad din ni Xingju, at mayroon itong ilang malalakas na baraha. Ngunit hanggat matatalo si Elder Zu, mahuhulog silang lahat sa krisis. Pagkatapos ng lahat, ang high-rank martial god ay hindi biro, ngunit ito ang pinakamalapit sa pagkakaroon ng maalamat na working. Sa pag-aakalang walang pakialam si Xingju sa sakit sa dibdib dito, bamantong hininga siya, at nagbago ang banayad na gas sa buong katawan niya. Pagkatapos ay pinatong niya si Uncle Pan sa kanyang mga balikat at tiniis ang sakit sa dibdib. Noong araw na iyon, sumabog ang kuweba ng pool. Marahil dahil sa sakit, medyo mabagal din sa ngayon ang swift wind speed ni Xingju, at patuloy na bumubuhos ang maraming dugo sa dibdib. Sa kasong ito, ang bilis ng swift wind ay nagsisimula ng hamina, bago pa man lumabo si Xingju. Gayunpaman, iginiit ni Xingju ang matinding pagtitiyaga. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, sa wakas ay dinala ni Xingju si Uncle Pan sa kuweba. Pan. Matapos makapasok sa kuweba, si Xingju ay walang lakas na nakahandusay sa lupa, tila naabot niya talaga ang limitasyon. Nakita ito ni Uncle Pan, Xingju, Xingju. Binuhat ni Uncle Pan si Xingju na may nervyos na ekspresyon, patuloy na tumatawag. Uncle Pan, pumunta para i-unlock ang seal array. At sa panawagan ni Uncle Pan, sa wakas ay iminulat ni Xingju ang kanyang pagod na mga mata, at pagkatapos ay lumabas si Yupei. At nagsimulang magtanim ng soul power kay Yupei. Gayunpaman, dahil sa malubhang pinsala ng Xingju sa ngayon, ang pag-instill dito ay napakahirap din, na maaaring ilarawan bilang napakakonsumo ng katawan. Buzz. Sa patuloy na pagbubuhos ng soul power, muling pinalibutan ni Yupei ang kanyang kakaibang gas, ngunit sa pagkakataong ito ay naghahanda si Xingju na itanim ang lahat ng soul power sa kanyang katawan kay Yupei dahil pakiramdam niya ay gusto niyang i-unlock ang silang puwersa na kailangan ng ang porma sayon ay dapat na napakalaki. Nang mawala ang huling soul power, si Xingju ay itim at tuluyang nahimete. Ang mukha ni Xingju ay sobrang mapatlas sa sandaling ito, at ang kanyang mga labi ay medyo maasot. Sa patuloy na pagdaloy ng dugo, isang hininga nagsisimula itong hamina. Ngunit sa ngayon, si Yupei ay naglalabas ng mapagmataas na gas at lumulutang. Hindi siya nagdalawang isip na makita si Ang Pan. Nang buhatin niya si Yupei, mabilis siyang tumakbo patungo sa stone platform.